Na-analyze na ko pag-ayo nga dapat magdungan yun mi. Kay along the way, nagdungan po mi o tubo sa among espirituhanon nga kinabuhi. Kay nauna-unaan ako, na-analyze na ako, if ever nahitabo nga wala mi nagdungan o ka luwas, wala mi nagdungan sa among growth, sa espirituhanon nga aspeto, ang kalainan lang yun actually sa among pagdungan og tubo because he was given by God an authority more than the authority that God has bestowed upon me. Mas labaw ang authority nga gihatag ni Lord ngadto kaniya. Ug akong nauna-una nga kung panalitan wala ko nagtubo together with the growth, no, sa pagtubo sa ni Pastor Sam spiritually, basin pag-abot ani nga panahon na di ko kabaro. Dahil dili ko makapadayon sa pagpamuhat o sa pagpangalagad sa Ginoo. Truly, layo pa nakita na ni Lord ang mga pangtakda niyang mahitabo. So akong gipasalamatan gid kaayo si Lord ana tungod sa paghatag niya sa akong bana o legacy, not only sa practical nga aspect kundi labas tanan sa spiritual nga aspect. Kaya every time moingon siya nga when we are in the church, I am your pastor. But when we are in the house, I am your husband. So, sulti kutob sa unsay gusto nimo isulti dinhi sa balay. But when we are in the church, you have to keep your mouth shut. Kaya mo prevail yun ang will ni Lord. Kung siya nga klase nga tao, dili nimo basta-basta mind noise, dili mo basta-basta masulsulan, dili nimo basta-basta siya nga tungod kay asawa, mo anak na lang siya, no? Mo dapit na lang siya. Kay many times, i-sacrifice niya ang iyang own feelings. Many times, i-sacrifice niya ang kapakatanan sa pamilya for the sake sa church, for the sake sa ministry. That's the number one legacy nga akong napanunod. And bisan pagani sa time management nga galisod ko cook up sa iyang standard. Kay moingon gani ko pa pwede i-adjust ng imong oras sa akong oras. Kay wala pa minahuman, siya ready na. Nag-inis pa lang siya ready na. To think nga naa siya'y kapakan. Galisod siya og lakaw. Sa akong pagkakristohanon, dagan kay ko na-learn yun nga paradox, no? Paradox. Sa wala lang na ako na-learn kundi na-experience yun na ako. For example, we need to die in order to live. Diba? Paradox kayo, no? We need to lose something in order to win. Daghan kayo. We need to live in order to arrive. Guys, struggling Christian pa po, di ko nga sabot. Why is it? Bagay ko, because it comes from the Word of God. Bagay ko nga, dili na ako siya basta-basta ma-encounter, dili na ako basta-basta kupapan tungod kay mo yun ko nga murag supahi makaisa ng tanan, no, mga inana. And there are paradox also na akong na-learn o na-experience. We need to lose in order to win. Di ba? Mga inana, nag-search ko sa Bible, what are those paradox nga ako yung nasinati, na-experience yun. Mauna siya, we need to die in order to live. Kinahanglan, sa singing, kay kamano bata, si Pastor Sam, dili lang siya kawali diri sa church every Sunday, kundi kawali po siya sa balay. Sa ako, personally, magwali siya. Ug dagan ko nakatunan siya, unsay pud pasabot sa you need to die in order to live.
Iyan ang i-explain na niya profoundly nga nay ko nga may gani po, kaya ipatubo po ko ni Lord, nasabtan ako itong mga paradox. No? Kaya wonder ko, it's but part of growing the eye. No? There are those nga, we need to scatter something in order to gain. Mga inana bitaw, aching, but rejoicing. Mga inana bitaw, mga igsoon nga, grabe, kanang we need to be born twice in order to die once. Na primero na ko kasabot, kasi pasabot anak pa. Matawag kita, natawag ta physical, matawag ta pag-usap, diya sa spiritual, para kaysa na ta mamatay, physical ra, but we were going to live forever. In order to live, we need to die in order to live. Nga kung imo lang gamiton, kung ang imong gamiton, ang imong tawahanon nga panabot, maglisod ka. Grabe, cute kaayo. Ngayon siya, ikutlo niya kanunay sa Bible, ngayon siya, scattering yet increasing. We have to scatter in order to increase. Scatter. Isabuag nimo. But the more nga nasabuag ka, the more you increase more and more and more. Time, talent. Grabe ang nadawatan ako nga nurturing. In just 1 year time, daghan kaayo ang nahimo nga training ground niya sa ako personally. Nga dili na ako usual nga gabuhaton mga igsoon, but in just 1 year time, na-train ko niya sa daghan kaayong butang. Kung daghan kaayong mga butang. Thank you kayo, Lord, kag kung dili siya ang nahimo na ako nga partner in ministry, dili po siguro ko ingon ani karon. Thank you, Lord, nakahibalog yun ka kung unsa ang fitted nga partner nako sa akong pagkinabuhi sa Christian. Munaningon ko, he's not only my husband, but he is my pastor, my mentor, my friend, and sometimes, or many times, God uses him as my counselor. At ako, dagan, dili ka kasabtan. Pag-abot sa balay, pasabot niya, ay, pala na kasabtan. That's why, dili siya gyud sayon. So, inana, na-analyze na ako nga, sa Kristuhan, sa kamatayon, sa Kristuhanon, na ay paradox. Na ay paradox nga nakuha na ako, nakutlo na ako. There are 3 nga nakutlo na ako because there are some paradox of death sa kamatayon nga nakuha na ako. The first one, but before that, gusto na ako basahon sa inyo in John chapter 11 verse 25. Because this is also one of the paradox nga na ko nasabti pero sa padayon ko nga nagtubo diya sa Kristohanon nga kinabuhi ay nako nasabtan. Ug sa padayon akong pagpakli ay nako nasabtan. Ug sa padayon akong paminaw sa mga wali. Padayon akong pagpaminaw sa mga wali ni Pastor Sam. Ayan ako nasaktan. Dili sa 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies. Now, even though he dies, he shall live. Kaya kung imong gamitan ang imong human understanding, dili mo masabtan, mayan siguro ka nga. Namatay malagi siya, gidiyaan malagi, na-stop malagi, nadawapigin sa naman lang, mag-anak ka. Pero ang promise ni Lord, he who believes in me, even though he dies, he shall live. So, ko nga, there are 3
paradox nga akong na-learn, and I wanted to share it with you. The first paradox of death is, it brings sorrow. Yet, we know that our loved one are with the Lord already. Gadala siya o kaguol, kasakit sa lughan. O na siya kamatuoran sa kamatayon. But in a Christian life, makita nato nga, munang mayon ko nga it's easier said than done, kay sa una, pag ipashare ko ni Pastor Sam sa kanang way, grabe kong encourage. Grabe kong mudasig. Okay na, kay Juan siya sa kamot ni Lord. Ngayon na, no? O once mag-share ko sa Word of God, full of encouragement ang akong ga-share that comes from the Word of God. Puno gyud kaayo. Unya, mo lagi, bukaan-gaan gyud ang dughan sa akong shiran. Because the Word of God has power. Pero kung ikaw na yung mahitungdan, sakit, sakit yun. Nga there were times nga the first night, tibuok gabi, all through night, galurat ang akong mata. Tibuok gabi, for the first time, nga, wala, di yun ko bation o katulog. Kabisan unsaon ako biyang ang akong mata, dili yun ko katulog. Na may katulog nga gitawag nga minanok, di ba? Kana di katulog, pero katulog na pud ka, katagpilaw ka, then makamata na pud ka. Kaya makatulog na pud ka balik, kaya makamata. But that was the time nga all throughout the night, wala yun. Kay bisan asa ko mulingi, dili siya ka-pray, dili siya dapit nga corner, dili siya dapit mulingkod o mag-view. Dili siya dapat mag-view sa TV, then mag-view siya sa atong website. Then dili siya dapat mag-kuhan siya in cellphone. So wala. Kung wala yung tabang sa Diyos para to sustain me for the coming days nga kinahanglan, wala ko choice, Lord, but I have to stand up. I have to continue. I have to go forward. I have to move on. Kaya daghan pa kayo mga bulaton. Nga wala ko'y choice but to take over. Dili na nako kunaw-naon nga dili ka worthy. Kay babae ka, dapat ang magdumala lalaki yun. Pero wala ko'y mahimo. Wala ko'y mahimo tungod kay wala na ako damaha nga mahitabo ni o wala ko'y choice but to take over. Ngayon lang ko sa Ginoo, Lord, kailan di ko dugang puso. Katapos, in order to continue, to be able to, kung sa gidili niya, ipadayo na. Nana na lang ang akong prayer kay, I have no choice. Siguro, Lord, di mo nang itugot na mahitabo ni. You are still in control because you are the sovereign God. O mas mind na akay katungod o dili na ko mag-question. But don't you know, at the level, sa katapusang oras nga naami sa emergency room, gina na ko ang doktor, Dok, pwede sa kanang ayaw lang sa taruga. I'm still waiting for the miracle of God, like Lazarus. Kaulat pa ko, Dok, basi magmilagro ang Ginoo ma-revive, balik ako bana. Sa mali mong bana, ma'am, pastor man akong bana. Oh, okay. Ulit sa taruga. Then I'm waiting. Wala na ko na kay balo sa sunod na nahitabo, basta kay nagulat ko nga, magmilagro si Lord. E basi di ay. Ay nga pa po, no? Nagpabili. E basi di ay, balik ni Lord. Palay po si Ginoo. Sila sa Ros magaling, pat na kaadlaw, di ba? But, nakaingon yun ko, sayon na ginagin ko isulti, no? Pero lisod di ay kung ikaw na ang natungdan.
Kung dili na ko kalimtan ang iyang mga statement sa mga numbered na nga days, kay siya nga pag ako ang mawala, maunang kawala, dili ka maglisod. Nanalize na ako, karon nga nawala na siya, tinuod, wala ko naglisod. Because God provided everything, nga ang bayron na mo sa Green Hills, sa funeral, sa luti, sa kalot, kay kalot lang daan, 22,000 niya, ang funeral is 120,000, may ganit na senior, nahimo na lang 96. Kung imong i-total all in all, more or less 150,000. Tinuod exulti. Na kung ako ang mauna o kawala man, hindi ka maglisod. Tuod man, wala di ko naglisod. Kaya at the last vigil, nang lukso mi, nag-dive mi sa Lord, nagkalipay mi, kay gitagpo na ni Lord sa last nga minute, last vigil, gitagpo ni Lord ang bayronon dito sa taas, ang bayronon na mo sa funeral. Tinaglukso-lukso mi sa kalipay dito sa sulod. Tuod yan sulti, no? Pero, kabalo mo, unsa akong response sa dihang ningon siya nga, kung ako ang umuna mawala, dili gid ka maglisod. Yan, ikatawa man din siya. Dili katawa po ko, pero nibalos ko. Kung ako po ang unang mawala, maglisod yun ka. Gi-counteract na ako ba? Gi-counteract. Di daw ko maglisod. Pero kung ako ang una, maglisod yun ka. Ang point na ako may isuling ko nga, ang kabalo kong nasabtan po niya, ang maong statement na ako. Kaya nga kung pasabot, maglisod ka. Kaya all throughout our Christian journey, partner ta sa ministry niya, mawala lang kong kalit, maglisod yun ka. Kaya wala rin ka partner sa ministry. Kaya sa tanang mga bulo ato na ako kanunay, naagi ko support kanunay. So, di katawa, nagbuakak na po may katawa. In fact, sa Monday, grabe yun yung excitement kay hala siya sa send sa mga messages sa among last na mo kabanding sa Pico. Tanan nga, paano mo sa Pico, iyang yung ibang send. Kaya excited kayo siya. Nga, siguro, pwede na pumupi yung Lord. Kaya nakita na ako ang church, they take one step na sa akong desire. Sa akong desire na, anak, sila na yung continue anin, sundan na. Anak ba? Inanang akong pag-analyze, pwede na pumupi yung Lord. Really, ang Ginoo ang nagtakda yun sa tanan. Munang ingon ko nga, death, the paradox of death brings sorrow. No? But, we know nga, ang mga loved one nato, ito na gina sa kamot sa Diyos. Whether we agree or not, no? Or whether basihan nato ang atong pagtuo diha sa Ginoo. But that's the truth. Kamatuuran yun nga dili mabalik. Nga sakitan ta, no? Sakitan ta pero nakabalo na gyud ta, no? Kabalo gyud ta nga naa na sila. Kay ang Kristiyanon nga mamatay, naa na gyud na didto. Kay ingon lagi nila nga kanang sister, pastora, paglisod man mig-ingon o condolence o congratulations ba? Dahil ko nga i-double na lang, ay, condolence and congratulations. Kaya galisod na sila kung saan pag-apis ito sa ako nga, condolence ba o congratulations? Kay condolence, kay naagi sorrow, no? Pero congratulations, kay nagulat ang kinabuhi walay katapusan, kay kini nga kinabuhi, lumalapay lumangod ni. Naamay kinabuhing dayon nga gahulat, everlasting life. Nga kung ang revelation naging mapasulti yun, there's no more tears. There's no more sickness. There's no more there's no more kanang kung magbasa ko sa Revelation ba, sa struggling ka po ang Kristohanon, matinuod ka ni Lord. May tabo ka ni Lord. Sa karon na lang nako nga Christian, sa
karon na lang nako nasabtan pag-ayo nga the word of the Lord has power. The word of the Lord is life and spirit. Nga maka-change yun sa atong mindsetting, maka-change sa atong heart, gahom yun siya, kamhanan yun. And it is absolute. Nga, whether you agree it or not, it is absolute. That's why gani, we need to increase our faith. We need to develop sa ang atong pagsalig diha sa Ginoo. That's the number one paradox nga akong nasabtan sa death. It brings joy, but we know that our loved one is in the mighty hand of God already. The second paradox of death, it creates pain, no? It brings pain. Yet, God is going to heal the broken heart. Muna isulti sa pulong sa Diyos. Kung ang atong faith in the Lord dili pa magtubo, dili na to pasabtan. But everything has been allowed by God. Tanang butang nga mahitabo, kontrolado ni Lord, kay gitugot niya. All things work together for good to those, to those nga tulang, to those who are the called according to His purpose. Nga, makasalig ta, nga bisan unsa pa kawaynada ang sitwasyon, bisan unsa pa ka sakit kayo sa mga panghitabo, but because nakaibaluta nga God is sovereign, the God that we serve is sovereign, that God that we serve is in control of everything. Makamove on ta. Mao ni nakatsada sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga pag moabot ang mga circumstansya nga ingon niini, sakitan ta, part of us, sakitan. Because pain, sorrow, pain, dinhinini nga kalibutan is reality nga dili gyud nato malikayan. Because this world is not perfect. There is only one perfect place. And that is heaven. That's why manggani, there is no such thing as forever in this world. Kanang may ikaw ang akong forever, siya ang akong forever, wala na. Because even relationship, dili na siya ga-last longer. Friend mo karon, sunod din na sad mo friend, kaya naa na siya laing friend. Ang imong giingnan karon nga forever nimo, sunod bulan, lahi naman sad ang forever nga ang giingon nimo nga forever. Kadaghan na sa imong forever. Ngayon ana no. So this is the reality. This is the reality. Kung wala na ko ni nasabti, maglisod yun ko, move on. Lord, I have no choice but to take over. Bahala na kung sa isulti sa pagtao. And even during those times, sa last vigil, nga pamauli na ang mga kwema, mga pastor. Iniglamano nila sa ako, ben sila nga, blessed tayo ni sa kinabuhi ni Pastor Sam ug sa ministry. Praise God, to God be the glory, to God be the glory. Kay galamiton kuno kaayo ang tanan. Iko nga maugid na pastor. Kung naapay bata nga pwede pagamiton gamiton gyud na niya. Trinon gyud na niya. That's why mong gani na ay nag-create ka mga batang mga tambourines nga gagmay pang ay sa nga tanan. Because of His instruction nga ina sila nga mag-train sa mga bata. O grabe nga training
tungod kay diretso hasa sa o diretso dayon sa praise concert ba nga gitrain karon pila lang ka span of days, weeks nga gihasa dayon sa praise concert sa GIL nga dili ta makayon nga pastor pwede dili nang sakay wala pa yung mga buot nga sila di ta kay nana. Okay, maybe because there is a prompting ni Lord sa iya nga mo train yun ng mga bata. And all we can do is just to follow the instruction because that is the leading of the Lord. Because kabubuton sa Ginoo nga tanan gamiton. Dili lang pipila, kundi dili tanan. Kaya kung pipila lang, kung saan na to pag-coop up sa kadagan, sa tao, nini nga kalibutan nga wala pa nakailang views. Kung pipila, mga magaling niyo sa Jesus Christ, the harvest is plenteous. But the laborers are few. Ayun siya, pray now therefore to the Father that He will send forth laborers. Why? Daghan tuod Kristohanon. Pero dili man willing nga mo follow sa leading ni Lord. When it comes to evangelization, daghan pa kay tao. Ingon si Lord nga, the harvest is ripe. Plenteous na kayo nga naman. Because ang kalibutan, karon nag-anam ng kadautan. O kung mutanaw ko sa kinabuhi, sa kumana mo yun ko nga, everything He has been sacrificing for the sake of the church, for the sake of ministry. Kaya na magaling mga panahon nga maingon ko nga, grabe sa imo. Kuhan ako kay ko nga. I-sacrifice niya ang among mga suggestion, ang among mga huna-huna, even ang pagalingong feelings, even our feelings, sacrifice na niya. Set aside for the sake of church, for the sake of ministry. Yun na siya confirm. Inala siya kaisog nga mag-misunderstood na kung saan. Grabe ako, di mo pa. Pwede, minor-minoran lang nga may mga anak pag-iusahan. Sakit ka ito ka ganina ba? Grabe, boss ay, igok ko. Igok ko. Wala siya, asa na itong aspeto. Kaya itong pag magwali siya, hindi nga igok ko. Parang ako'y number 1 ato na igok ba? Kasi nalimot ka, asawa ko rin. Pero dili. Kung unsay prompting, unsay moving, unsay leading ni Lord, He's willing to sacrifice for the sake sa leading, for the sake. Ganun na yung mga panahon nga, December dili pa man right time, mana ko. Kaya we have no money. Pero mo take initiative yun siya. Once, dayag ni Lord, mo decide yun siya. Mo take one step yun siya sa leading ni Lord. Ang sa'y magpagutput ko, basin ba mapalpak, basin ba. Pero makulat na lang ko mga ison kay mahita mo yun, ma-fulfill yun, ma-achieve yun. And kabalo ko nga, dili lang ako ang entertain sometimes sa mga doubts. Kabalo ko majority nga entertain yun na murag si pastor man ang dili pa man siguro pwede. Pero saan naman yun? Naka-leader magintawag. Hinana pa. So that's the second paradox of death nga ako nasaktan. It creates pain. But we know that God heals the broken heart. And the third paradox of death nga akong nasaktan. It creates loneliness. It creates loneliness. But God comforts and fill
the empty space and fill the empty place with His presence. Manamayon mo kung dili patuod ni mo, Lord. Salamat sa imo gamahanan nga presensya kay dili sayon. Sa tibuok na mo nga Christian journey, kauban, tanan, magkalisod sa ministry, tiyada ang lakaw, dili tiyada ang lakaw sa ministry, na amin duwa. Galuhod, gagulog diya sa Ginoo. Crying out to God for God to fulfill His purpose. For God to fulfill His plan. Kayon ko, kakong dili pa inana a strong and personal relationship diya sa Diyos. Ang GCLS dili magpadayon na hangtod karon. Kaya gikan pa sa pagsugod, gikan pa sa pagka-birth sa GCLS. Grabe ang among nangaagian. But all those experience nga negative while struggling pa kayo ang church, na kaya na mo tungod una sa tanan na si Lord. Ikaduha, gabang me each one of us, kay naa siya, kay naa ako, labas tanan na si Lord. That's why nagpadayo ng GCLS until today. And even mo continue until the coming of Jesus Christ. It creates loneliness. But God is going to comfort and fill the empty space, the empty place, with His mighty presence. Ngayon ko, thank you kaayo, Lord, kay naa ka. Dili sa yun, tungod kay inig ka alas 4, mo alarm ang iyong cellphone. Pag-alarm sa iyong cellphone, dili na niya i-off hangtod dili ko mo bangon. Inig bangon na ako, may siya na sa silong kay na kay online morning devotion. And before ko manaog sa silong, makita na lang ko siya diha. Galod, gampo. Di ka makunsin siya. So all I can do is, want to give sa prayer, no? Aron paghihigos ako online morning devotion. Pero karon dili na ako na makita. That's why gali ang cellphone, ihatag na ako. Kanili ko kabalo kung di kay ko kabao mo kuan sa cellphone, dili ko inana ka kuan kay sa cellphone kung unsa ko. Daghan kay siya mga footnotes. Dili pa ako i-delete ang yung mga footnotes kay basin magamit. Ginsay tagaan ko ani nga cellphone basin magamit ko di. Ingon na dilisay. Dili ginsay. It's easier said than done. Kaya na nimo. Kaya na nimo. Ya, kabalo bagita sa reality nga, He can do all things through Christ who strengthens us. The Lord, the word of the Lord declares it. But dili gyud kaligaya. That's why paradox, no? Kaya kung dili ka Kristohanon, dili gyud ka maglison gyud ka kung dili ka Kristohanon, kung dili ka season sa Word of God. That's why mo challenge gyud ko. Let the Word of God be the center sa inyong continuous
living a Christian life. Kaya wala ta kay balo kung unsay mahitabo sa unahan. Mas maayong karon palangdaan, nagbatin na kita, angkor na ta sa pulong sa Diyos. Kaya ako nang na kung pananglitan nahitabo nga wala ko minuyog sa process of growing ang himo ni Lord sa akong duha ni Pastor Sam. Basin pagkabutaan nga panahon maglisod. But thanks be to God. Salamat kayo. Salamat din kayo. Ang buluhaton, ipadayon nato. Wala yung primerong Sunday nga wala na nato ng kauban sa Pastor Sam. Kagahapon, first Saturday nga wala na dili na makita, wala na sa Pastor Sam, gagakakita na mo kamulong practice diri na ana siya magpaso-paso. Back and forth. Madas gawas, musulod na po siya. While gahimo mi diri sa among mga practice. Hindi na mo siya makita. Pero during sa prayer na mo, yesterday na yun ko, as usual, as is, as usual. Padayon. Ako gawin. Ang ma-challenge sa data, especially sa time management, kay particular kayo sa time. Di siya, dili lagi pala hulat to na ito ang Ginoo. Dapat kita ang maghulat sa Diyos. Kaya kita ang hinanglan sa Diyos. He will remain God. Whether we serve Him or not, whether we praise Him or not, walay magkibrang, walay mawala sa Diyos. Magpabilin siyang Diyos, Hari, Ginoo. Pero kung kita dili mga langad sa Diyos, sa kinasing-kasing, daghan mawala sa ato. Mawala siya. Ayaw bahulata ang Diyos. Wala kay inspired sa iyang kondisyon nga galisod din siya og lakaw, saka ng hagdan for floor. Nga dili na po siya biyaan. Kaya kinahanglan nga na ay mag-una og saka, then musunod siya. Nga, na ay magsunod sa iya. Nga, while musaka, dili. Puwit siya nga, ayaw na ko ninyo upani. Una na. Then pag-abot ito, pag-pray na dayon mo, pag-pray na dayon mo. Siya ka time conscious when it comes to God's time. O galisod ko, o come up na aron awato na. In fact, kaganina, gintistingan sa akong son-in-law. Tapos ko sa taas, wala pa ko nauman sila na nasakyanan. Giawat niya ang litanya ni Pastor Sam. Ma! Alas 8 na! Adto na ta! Late na ta! Alas 8 na! Kaya sa wala pa alas 8 ni Anami. Ang iyang hour, 1 hour ahead. Ang iyang time. Gawain ko nga, pwede adjustan sa kamay na imong oras pa. Pwede kaya lain biya babae kadagan kaita mga kuskus balungos nga pangandamon nga mubang singgita na lang sa sasakyanan. Alas 8 na. Kaganina ra kadlawon si Lord naghulat sa church, wala pa bisan usa nga tawo dito sa church karon. Tinuod. Because Sunday is God's day. Paglapas sa alas 12 ito nga gabi sa Sabado, dili na ato. Diba? Pero gahagok pang mangitaan, diba? Inana ang explanation niya. Paglapas, dili na Sabado, dili na Saturday. Paglapas sa alas 12 itong gabi sa Saturday, dili na Saturday, Sunday na God's day na. Huwag ko maglangan-langan mayon din siya. Murag dili mo excited sa presensya sa Ginoo. You see? Naglangan-langan ka na bang, di sa kinaapay ko na. Murag dili mo excited. Mana siya? Murag dili mo excited sa presensya ni Lord. To think ka, maya may mulakaw, aspas may mulakaw. Niya siya takiang na maulaw mi. Kung mahinumduman ako, Lord, pasayloa mi, Lord. Kay basin sa among mga actuation, sa among mga gestures, naka-add ni as stress. Niya ako na lang na yung bawion,
Anyway, Lord, dito lagi siya taman. Kanipiyong naman gid siya. Pero dili kaligayan nga mga iyon ko nga basit nung naka-add ko sa stress, naka-add ko sa burden, kaya ginidaan naman sa doktor na dili na pwede na, sir, kaya kamalugin ko kinabuhi is pastor, anak ng doktor. So you should learn to take things lightly. Munang ingon ng doktor nga, pag mupiyong nagani si sir, anak doktor, pag mupiyong na si sir, stop discussion, stop talking. Hana na, isang ko, pag una ko na drive ang akong point, magkakilom na lang yun ko kay sugod na sa doktor. I-joke-joke dahil na ako, kung dili pa sugod sa doktor, dili yun kumusta. Maguguta din siya katawag. Mag-anak, maguguta siya katawag niya, mauyog bitaw ginang iyang shoulder sa kinatawag. Dili sa iyo ay so. But we need to strengthen our faith, Lord. Mao ni nga panahon karon, Lord, nga nagkinahanglan ko og double, triple na pagtubo sa akong pagtubo. Kay sa pagkawala sa akong anak, ang pain nga gipati na ako, double karon, Lord, oh, double. Na-double ang pain nga gibati na ako sa panahon nga gikuani mo si Aaron James. Pwede, Lord, tabang Lord, tabang Lord. And doon man, gitabangan din ko ni Lord. Sa tibok span of days nga naa siya sa kusmo nga natingala kay ko second night sa kusmo ko natulog. Nakahinanok man ko 4 hours straight. Nga dili ko hinanok matulog sa balulang. Unya dito sa kusmo na hinanok man ako kong tulog dito nga nag-wonder why ko. Nga anong hinanok man ko diri nakatulog. Ipabahulay ko ni Lord for the next things to come. And even right now, yun ay strengthen ko ni Lord. Gagabati na ako ang puso katakos, gagawan ni Lord. Nga, grabe at work yun kaayo from head to foot, inside and out nga sa pagkuana dito sa Green Hills. Ganabati na ako nga, murag kakahugta nagkusok ang akong mga joints. Nga, dili ko mutindog kay kusok pa kayong hangin na ang akong gibati pag yun nga, murag wala na, murag hinahinay o give up ang akong nerves. Di ko mutindog yun kay matiwasan yun sa hangin nga kusog kaayo nga natingala ko nga nung kusog makayong hangin. No? But to God be the glory kay gikaptan yun ko ni Lord, gikaptan yun ko todo ni Lord nga na it's all over. It's all over. Humana. Grabe ang comfort ni Lord during the time. Wala yun i-give in ang akong mga nerves. To think nga na ako yung mga maintenance, nga wala ko nag-take yung mga maintenance. O sa'yo, malimtan na lang, no? But, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat pa kayo, Lord. So, muna siyang tulong ka paradox. Ako na saktan sa death, sa kamatayon. Nga, ang Ginoo ga-assure din si Lord na ako, I will never leave you nor forsake you. I am going to be with you even until the end of age. Just continue the ministry. Just continue to do the work. Kaling ko nga, kasi dili na ko makahimo sa akong online morning devotion kay wala na ka-alarm mo yan. Wala na mo ingon ako nga, morning devotion na. Kaya dili yun niya i-off ang iyang cellphone. Hanto dili ko mabangon. Pasig dili na ko magpanayon. Pero dili di ang mindset. Continue the legacy. Continue to do the work. To do the ministry. Kung dili patungod sa pulong sa Diyos, listen ka kayo. Amen. Papakarat ang Ginoo. Kaya nagwantanan ng ito. Thank you, Lord, for always reminding us. Nga naalang ka diha, Lord. Salamat sa imong pag-assure na even to the last day at the coming of the Lord Jesus Christ, we are
Salamat ug salamat kaayo, Lord. Yeah, every time we look at the legacy that Pastor Sam left behind, bisa tunay mga panahon kakaluyan niya kaka-strengthen me. Because of you using him, Lord, as an instrument. Salamat kaayo ni Ana, O Lord, na bisan pa ang mga memories continue to linger in our heart. And make it, Lord, as a challenge na magtanaw mi nga siya gani up to the last minute, last breath, nakahimong paghapon, pag-ingon, let your will be done. Also kami, Lord, ngayon gini, let your will be done in us. Let your purpose and plan and reason of calling us, Lord, be fulfilled, O God. Salamat ug salamat kaayo. Padayon ka nga mag-provide of strength and power to continue. Kining O Lord, among pasalamatan, dungog himaya, imuhagid, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Pagkanatong mo.